Masigla ang chapter kung saan, patuloy ang paglakas ng kapangyarihan ng Kaiju number 2, na nakuha ng Kaiju number 9, noong inabsorb nito si Chief Commander Shinomiya. Habang lumilitaw ang katauhan ng Kaiju number 2 na nagmumula sa katawan ng Kaiju number 9, ay sinaad nito na, ako naman ang magpapakita sa iyo ng tunay kong abilidad. Ang ulo nito ay naging dalawa habang nagkaroon pa ito ng mga karagdagang kamay na lumitaw sa kanyang likuran. Napansin naman ito ng operator at nag-announce na, ang Kaiju number 9 ay nag-iiba ng anyo. Bigla namang umatake ang Kaiju number 9 at sa sobrang lakas ng pinakawalan nitong suntok, ang mga bato na nakapaligid sa kanila ay nagkapira-piraso at nagsitalsikan. Iniwasan naman ng Kaiju number 8 ang atake ng halimaw, ngunit ang kanyang kaliwang kamay ay naputol, at sinaad nito sa kanyang sarili na, ang malapitang pag-atake ng Kaiju number 9 ay hindi kapani-pani walang malakas, at ang suntok na iyon ay parang galaw ni Chief Commander Isao Shinomiya. Matapos umatras ni Hibino Kafka, ay biglang pinalaki ng Kaiju number 9 ang mga kamay nito sa likuran niya para maglunsad ulit ng pag-atake. Nagawang tamaan nito ang Kaiju number 8 na naging dahilan ng pagkaputol ng paa ni Hibino Kafka. Napagtanto naman ng Kaiju number 8 na, ang sarili namang teknik ng halimaw ngayon ang kanyang ginagamit sa pakikipaglaban. Mabilis namang naibalik ng Kaiju number 8 ang mga naputol nitong kamay at paa, matapos pagalingin ang kanyang sarili, ay muling hinarap nito ang halimaw at sinaad na, ito ay ganap na naiiba mula dati, ako ay lubos na nadadai, kahit anuman ang distansya sa pagitan namin. Halos parang nakikipaglaban ako kay Kaiju number 9 at Kaiju number 2 ng sabay. Mabilis na kumilos ang Kaiju number 9 upang atakihin muli ang Kaiju number 8. Nagawa namang maiwasan ni Hibino Kafka ang suntok ng halimaw. Sinubukang mag-counter ng Kaiju number 8 gamit ang kanyang bagong atake, at tinawag niya itong first form, New Lotus Strike. Matagumpay namang napatama ni Hibino Kafka ang kanyang suntok na dinamdam naman ng Kaiju number 9. Sinaad naman ng Kaiju number 9 habang samuka ito ng dugo na, isa na namang bagong atake. Ngayon alam ko na. Napaisip naman si Hibino Kafka at sinaad sa kanyang sarili na, kung gagamitin ko ulit ang ganitong estilo ay parang ginawa ko lang ang inaasahan nito sa akin. Kailangan ko siyang tapusin sa iisang atake lang dahil kung hindi, ay patuloy lang niyang malalaman ang aking mga galaw. Matapos magtamaw ng pinsala ng Kaiju number 9, ay patuloy pa din itong umatake habang sinaad na, pakitaan mo pa ako ng mga bago mong galaw. Mabilis na nagpaulan ng suntok ang halimaw na sinabayan naman ng Kaiju number 8. Habang patuloy ang palitan ng mga suntok ng mga eminent class, ay muling napaisip si Hibino Kafka at sinaad sa kanyang sarili na, ngunit wala akong magagawa kundi gamitin ang aking mga natatagong estilo. Hindi ko na kayang magtagal pa. Ginamit ni Kafka ang kanyang fourth form na New Ascension Blast. Matagumpay na na-uppercut ni Kaiju number 8 ang halimaw. Bagamat nabasag ang bibig ng Kaiju number 9, ay hindi naman ito ininda ang sakit, inasar pa niya si Hibino Kafka at sinaad na, mayroon ka pa bang maipapakita? Nakakatuwa ito. Patuloy na nangangamba ang Kaiju number 8 dahil, kung patuloy na magiging ganito ang kanilang laban, ay maaaring matuklasan ng halimaw ang lahat ng natatago nitong estilo. Inilipat naman ang scene sa control room, kung saan si Okinogi ay natatakot sa maaaring kahihinatnan ng Kaiju number 8 at sinaad na, masama ito. Hinaharap ng Kaiju number 9 ang lahat ng ibinabato sa kanya ng Kaiju number 8. Hindi magtatagal at mauubusan na siya. Sumagot naman si Vice Commander Hoshina at sinaad niya kay Okinogi na, hindi lang iyon ang problema niyang hinaharap. Si Kafka ay naging Kaiju number 8 na ng mahigit 30 minutes na. Ipinakita naman ng narrator ang nakaraan, kung saan sinusuri ang katawan ni Hibino Kafka, sinaad ng doktor kay Vice Commander Hoshina na, mukhang may ugnayan sa pagitan ng tagal ng transformation at ang pagiging monster ng katawan. Kung mananatili siya sa kanyang pagiging halimaw na estado ng matagal na panahon, o kung sakaling makontrol ang kanyang katawan, si Kafka Hibino ay makukulong sa ganyang itsura. Matapos ipakita ng narrator ang nakaraan, ay patuloy namang nagsalita si Vice Commander Hoshina at sinaad na, hindi na niya magagawang makabalik pa sa pagiging tao. Ibinalik na ang scene kay Hibino Kafka, kung saan patuloy pa din ang laban ng dalawa. Sinaad nito sa kanyang sarili na, lahat sila ay tumulong sa akin na makarating ako hanggang dito. Hinding-hindi dapat ako magpatalo.
Mabilis na kumikilos ang Kaiju number 8, sunod-sunod ang pag-atake nito sa Kaiju number 9, habang sinasambit nito sa sarili na, anuman ang mangyari, ay sisirain ko ang core nito. Isang suntok lang ang kailangan ko. Matapos umatake ni Habino Kafka, ay nagawa namang iwasan ito ng Kaiju number 9, sinaad ng halimaw na, mukhang nauubos na ang iyong mga natatagong estilo. Matapos magsalita ng Kaiju number 9, ay biglang umatake ito at ginamit ang estilo ni Chief Commander Shinomiya. Nagawang tamaan ng Kaiju number 9 ang Kaiju number 8 gamit ang 6th form, God of Thunder, na naging dahilan ng pagkawasak ng itaas na bahagi ng Kaiju number 8. Matapos masira ang dibdib ni Habino Kafka, ay lumitaw ang core nito at mabilis na sinubukan ng Kaiju number 9 na kunin ito. Habang hawak-hawak ng Kaiju number 9 ang core ng Kaiju number 8 na nasa dibdib nito, ay sinaad ng halimaw na, katapusan muna. Nangangamba naman ang isa sa mga pinuno ng Defense Force at sinaad na, ang core niya ay malapit ng masira. Patuloy na nagsalita ang Kaiju number 9 habang kaharap nito ang Kaiju number 8 at sinambit na, nakakahiya ka. Mukhang ito na ang iyong katapusan. Habang sumusuka ng dugo si Habino Kafka ay nagsalita ito, at sinaad sa halimaw na, hindi pa ito ang katapusan Kaiju number 9. Mayroon akong kaibigan na pinakamalakas sa lahat. Matapos magsalita ng Kaiju number 8 habang kaharap nito ang halimaw, ay bigla namang naputol ang kamay ng Kaiju number 9 na naging dahilan upang makawala ang Kaiju number 8 sa pagkakahawak ng halimaw. Hindi naman inasahan ng Kaiju number 9 ang nangyari sa kanyang kamay, at biglang may atake ulit na tumama sa kanya na naging dahilan ng pagtalsik nito papalayo kay Habino Kafka. Matapos ang atake, ay mabilis namang bumangon ang Kaiju number 8 at lumingon sa likuran. Bigla namang nagsalita ang tao na naglunsad ng mga atake sa Kaiju number 9. Sinaad nito na, simula pa nung bata pa tayo, palaging ganyan ka, hindi nag-iingat sa sarili. Iba ka talaga. Ang dahilan ng mga tumamang atake sa Kaiju number 9 ay si Commander Ashiro Mina, kung saan napangiti ito habang naaalala ang nakaraan nila ni Habino Kafka. Ginamit ni Ashiro Mina ang kanyang pistol upang pabagsakin ang Kaiju number 9. Sinaad ni Commander Ashiro Mina kay Habino Kafka habang kaharap niya ito na, nandito lang ako sa iyong tabi. Dito na natatapos ang Kaiju number 8 chapter 108. Ito na mga master ang pinaka-latest na chapter ng Kaiju number 8, at kapag lumabas na ang kasunod ay mabilis kong gagawin ito at ilalagay sa ating YouTube channel. Shoutout kina James Troy Libot, Marlo Borja from Antipolo, King Arias, Jericho Macalisang, Yakumik Evangelista, Roger Hajara, Gerald Lamapas, Denmark from Alabang Muntinlupa, Justin Musadin, Brokel Cab Ilona, Vincent Palabre Lido from Taguig, Cliff Edward Loayon, Marvin Las Ernani Brace, Evangeline Pinialay, Andre Kyle from Malungon Sarangani, at Maesco Family. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!